morning po sa lahat. Salamat po sa Panginoon sa pagkakataon na makalapit at sa pribilehiyong maka-access sa trono ng biyaya ng Panginoon ngayong umaga. At tayo po ay lalapit sa Panginoon. Manalangin po muna tayo. Hallelujah. Purihin kayo, O Diyos. Napakabuti niyo sa amin. Salamat po sa bagong umaga, bagong buhay, lakas na pinagkatiwala niyo sa amin ngayon. Lord, dalangin po namin na kayo po ang maluwalhati, O Diyos, sa aming mga buhay. At sa oras na ito, Panginoon, sa sama-sama naming paglapit sa inyo, pag-aaral na iyong mga salita, pangunahan niyo nga po kami, banal na Espiritu. Tulungan niyo po ang bawat isa, Panginoon, at ang magdadala ng iyong mga salita ay samahan niyo po, sangkapan niyo po ng iyong kapangyarihan, at lahat, Panginoon, ng mga nakikinig sa iba't ibang mga lugar, O Diyos, mga nanonood, Panginoon, ay inyo nga po, Panginoon, samahan at ang banal na Espiritu ay magliwanag sa aming mga kaisipan at ang kapangyarihan ng iyong mga salita ang patuloy naming maranasan, Panginoon. Salamat po, O Diyos, pinagkakatiwala ko po sa inyo ang mga oras na ito, Panginoon. Purihin kayo, Panginoon, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Tayo po umawit sa Panginoon, dakila, tunay na dakila. Siya na nagbigay ng bagong buhay, nag-alis ng mga kasalanan, nilimot ang lahat ng aking nakaraan. Bagong pag-asa sa akin ay ibinigay, ipinakita sa akin ang kanyang layunin, na ako'y magtatagumpay at gagamitin. Saan man pumaroon, siya'y sasama, hindi iiwan mag-isa. Tunay na dakila, tunay na dakila, ang Diyos na sa akin ay tumawag, binigyang pansin ang isang katulad ko. Sa mga nakalipas, ako'y kanyang pinalaya. Amen. Hallelujah. Diyos na mabuti at tunay na dakila. Minsan pa, tunay na dakila, tunay na dakila, ang Diyos na sa akin ay tumawag, binigyang pansin ang isang katulad ko. Sa mga nakalipas, ako'y kanyang pinalaya. Diyos na mabuti at tunay na dakila, Diyos na mabuti at tunay na dakila. Hallelujah. Salamat po, O Diyos. Purihin kayo, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Dakila, O Diyos, ang inyong pangalan. Napakabuti niyo, Panginoon. Purihin po kayo, O Diyos. Salamat po, Panginoon. Salamat sa kadakilaan niyo, Panginoon, na lagi naming nararanasan. Purihin po kayo, O Diyos. Hallelujah, hallelujah.
Salamat, Panginoon. Salamat, Holy Spirit. Salamat, Lord, sa inyong presensya sa aming kalagitnaan. Purihin po kayo, Panginoon. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. At ngayon po ay makakarinig tayo ng patotoo mula sa ating kapatid, si Pastora Marjorie Descalzota Sarte ng We Lift Your Name Jesus Fellowship, Dasmariñas, Cavite. Magandang umaga po sa lahat. Magandang umaga po sa lahat. Ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon sa umagang ito na binigyan ako ng pagkakataon na maluwalhati siya at mapapurihan. Ako po ay bunga ng isang panalangin. Kaya ako nakakilala sa Panginoon dahil sa kakin pa lang pong kabataan, ako po ay mayroon ng sakit. Ako po ay may hika. At hanggang sa dumadating na ako po ay sumusuka ng dugo. At ang akin pong gamot ay hindi na kaya ng oral kung hindi injection dahil naaawa po sa akin ang nanay ko na tuwing ako'y sumpungin ng hika ay talagang abot hanggang aming kapitbahay. Kaya ang ginawa po niya para mapabilis akong gumaling tuwing ako ay susumpungin ng hika, pina-injectionan niya po ako. Pero dumating po ang panahon na sinabi ng Doktora Ramos sa kanya na kapag nagpapatuloy na yun at yun ang gagawin sa akin, pwede ang aking mga buto ang siyang maapektuhan. So ang ginawa ng nanay ko, tinigilan. Kaso lang, dahil nasanay na yung katawan ko sa mabilisang gamutan, ay dumating po ako sa punto na talagang naggrabe hanggang sa na-hospital, hanggang halos bawian ng buhay. Ang nakakatuwa pong bagay na panahon na nasa stage ako na sinasabihan ng nanay ko na ang doktor na tinataningan ako na pag inabot ako ng 6 o'clock at hindi ako inabot ay mawawala ako sa kanila. At isang magandang bagay po na mayroon sa nanay ko na inilagay ng Diyos sa kanya, hindi siya pumayag na mawala ako. Ang ginawa niya ay siya po ay pumunta sa chapel at nanalangin sa Panginoon. At hiningi niya po sa Diyos na kung ibabalik ng Panginoon ang buhay ko, ibibigay niya ako sa Panginoon paglaki ko. At ang nakakatuwa po dahil pagkatapos niyang manalangin, binalikan niya ako sa room ko at nire-revive na po ako ng doktor. At ngayon ay nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil nung panahon na ako'y nag-edad ng 24 years old, nakilala ko po ang Panginoong Jesus. At doon ko lang po nalaman na ako pala ay tinalaga niya sa Panginoon. So nakita ko po yung kapangyarihan ng pananalangin. Pananalangin ng isang ina kung paano ang Diyos ay magdugtong ng buhay ng kanyang anak at kung paano wala siyang ibang pinagtalagahan kung hindi ang Diyos din. At simula nang malaman ko po yun at nagbigay ako ng buhay sa Panginoon. 24 years old ako noon nung ako magbigay ng buhay sa Diyos. At ngayon po ay 53 years old na ako. Simula noon hanggang ngayon ay hindi na po ako nawalay sa Panginoon. Dahil nakita ko na walang ibang pwedeng magdugtong ng buhay ko maliban sa Diyos. At ako'y nabubuhay dahil sa Diyos. Dahil sa kanyang biyaya at sa panibagong binigay na buhay niya, ang pinakamaganda po roon ay sa kanya ang buhay ko na ilaan. At
isa pa sa pinagpasalamatan ko sa Panginoon, natuklasan ko na kapag ikaw pala ay nagbigay ng buhay sa Diyos, ay ang Diyos ay talagang hindi ka pagkukulangin, hindi ka iwanan, hindi ka pababayaan. So, salamat po sa Panginoon sa pagbigay niya sa akin at pagdugtong niya ng buhay ko dahil hindi po nasayang. Amen. Ang lahat pong ito ay dahil sa kanyang kadakilaan, sa kanyang kapurihan at simula ng 24 years old ako hanggang ngayon, wala akong ibang inisip kung hindi. Kung ako man babawian ng buhay, sa Diyos pa rin ako hanggang sa kauli-hulihan ng buhay na ipagkakaloob niya sa akin sa sanglibutang ito. Kaya salamat sa Panginoon sa lahat ng ginawa niya sa buhay ko. Amen. Purihin po ang Panginoon at bigay na po natin pagkakataon sa maghahayag ng salita ng Diyos. Binibigay ko na po kay Pastor Glenn Masaredo. Isang magandang umaga po sa ating lahat at ngayon po ay mag-aaral tayo ng salita ng Diyos. Nais ko pong makipagbukasan tayo, ang bawat isa sa John 14:27. At habang nagbubukas po kayo, nung nakaraan po ay dinala ko ng Panginoon habang nagbabasa ako ng kanyang salita dahil nagtatanong-tanong ako dahil maraming kapatiran yung nagpapanalangin sa sentro at dinala ko ng Panginoon sa John 14:27. Sabi po dito, huwag kayong mabagabag at huwag kayong matakot dahil iniiwan ko sa inyo ang kapayapaan, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Isang mabuting bagay po, naunawaan ko, isang mabuting bagay na pagkagising sa umaga, pagkatapos po nating makapag-devotion, masigurado natin na yung kapayapaang dala natin ay yung kapayapaan ng Diyos, hindi yung kapayapaang na ibibigay ng mundo. At nagtanong ako sa Panginoon, Panginoon, bakit po? Dahil alam po natin yan bilang mga mananampalataya para lagi tayong hindi mawala sa kalooban ng Panginoon, sabi dun sa Romans 12:2, na laging kailangan baguhin natin yung pag-iisip natin. Bakit nga ba kailangan natin na masigurado natin na habang lumalaban tayo sa pananampalataya ay hindi yung bigay ng mundo yung nasa sa atin, kundi yung bigay ni Hesukristo. Sapagkat sabi po dito sa Philippians 4:7, inuulit ko po sa Philippians 4:7, ano ba nagagawa ng kapayapaan na nanggagaling sa Panginoon at bakit mahalaga ito? Sabi po dito sa Philippians 4:7, sabi po dito sa English na version, and God's peace, which is so great we cannot understand it, will keep your hearts and minds in Christ. Sa Tagalog po, sabi sa Philippians 4:7, na yung kapayapaang nanggagaling sa Panginoong Hesukristo, sa Diyos, ay siyang nag-iingat sa ating mga puso at sa ating mga kaisipan. Alam niyo po, isang mahalagang bagay na yung kapayapaan natin ay nanggagaling sa Diyos. Sapagkat naunawaan ko, yung kapayapaang na ibibigay ng mundo ay nagbabase sa mga sitwasyon sa buhay natin, na kapag maganda lang yung nangyayari, doon lang tayo may kapayapaan. Yun yung kapayapaang na ibibigay ng mundo. Pero yung kapayapaang kay Hesukristo ay mababanggit po dito sa mga susunod ay hindi siya nagbabase sa kung anong nararamdaman natin sa labas, kundi nagbabase siya doon sa Diyos, na kahit na magulo ang lahat, tayo payapa pa, na nagkakagulo na ang lahat, tayo ay tahimik at masaya pa dahil yung kapayapaan natin ay nanggagaling sa Diyos. At kung may tatanong niyo po, paano tayo magkakaroon ng kapayapaan? Dahil naging tanong po yan sa akin, kasi napakaraming mga lingkod ng Diyos at siguro naging isa ko doon na nagtatanong sa Panginoon, Panginoon, paano ba ako magkakaroon ng kapayapaan na ito? Maraming Kristiyano yung pagod na pagod. Pag pupunta sa prayer meeting, nandun sila at pagod na lagi nilang sinasabing may kapayapaan silang nanggagaling sa Panginoon. Pero katulad ng sabi sa Biblia na nasasabi nilang sa Diyos sila pero hindi naman nakikita ito sa kanilang pamumuhay. At dinala po ako ng Panginoon sa Isaiah 26 verse 3. Inulit ko po sa Isaiah 26 verse 3. Salin po ng aking
Biblia po nababasahin na Ingles. Sabi po dito, sa Tagalog po pala, Panginoon, bigyan niyo ng lubos na kapayapaan ang taong kayo lagi ang iniisip dahil nagtitiwala siya sa inyo. Sa ibang salin po ay binibigyan ng Panginoong Diyos ng kapayapaan yung mga nagtitiwala sa Kanya. At sa ibang salin po, tiningnan ko rin yung nagme-meditate o lagi nagbubulay-bulay ng salita ng Diyos dahil nagtitiwala sila sa Diyos. Isa po palang palatandaan na nagtitiwala tayo sa Panginoon ay nagbubulay-bulay tayo ng salita ng Diyos. At naunawaan kong choice pala natin kung gusto natin magkaroon ng kapayapaan. Kung gusto natin magkaroon ng kapayapaan, pagkatiwalaan natin ng salita ng Diyos. Sigit sa lahat, para mapatunayang nagtitiwala tayo sa Panginoon, sabi dito sa Isaiah 26:3, ay binubulay natin siya palagi dahil nagtitiwala tayo sa Panginoon. At nagbabasa po ko kagabi dahil nga nasabihan ako yung maglilid sa devotion. Dinala ko ng Panginoon doon po sa, matatagpuan po siya sa Joshua 6, buong kapitulo po. Siguro isang mabuting bagay na pag-aralan natin si Joshua dahil sa kanya, sa libro niya nakabilin na pagbulay-bulayan ng salita ng Diyos. Sa Joshua 1:8, ang salita ng Diyos ay dapat nating pagbulay-bulayan araw at gabi. Kung gusto nating magkaroon ng tagumpay at ng kapayapaan sa lahat ng pakikipaglaban natin sa pananampalatayang ito. Isang mahirap na bagay po siguro at lagi tayong natitisod sa paraan ng Panginoon. Sapagkat sa paraan ng Panginoon ay hindi natin ito lubos na maunawaan. Sapagkat sabi sa Biblia, ito'y mas mataas sa kahit na anong bagay na naiisip natin at mas malalim pa sa mga bagay na natatanto natin. At alam niyo po si Josue dahil pinagbubulay-bulayan niya, kagaya ng payo sa kanya, ng tagapanguna niya, ng Panginoong Hesus, at nabanggit din ito sa kanya ni Moses. Pinagbubulay-bulayan niya ang salita ng Diyos araw at gabi dahil nagtitiwala siya dito. Kaya nagkakaroon siya ng kapayapaan na kahit na, alam niyo po, yung paraan ng Panginoon, kung babasahin mo, kung hindi natin mababasa agad yung kasunod ng mga bersikulo ng mga nangyari. Parang kung tayo si Josue, parang napaka-imposible, Panginoon, bilin sa kanya sa Joshua 6, buong kapitulo. Sabi doon, sa loob ng 6 na araw ay iikot kayo sa loob ng 6 na araw ng tig-isang beses kada araw. At sa ikapitong araw ay 7 beses kayong iikot doon sa pader ng Jericho. At may kasamang pagtunog ng mga trompeta at pag-iingay ng mga tao. Kung sa atin, napakahirap pagkatiwalaan nun kasi ang alam natin para manalo sa isang gera ay kailangan natin ng mga espada at kalasag, kailangan natin ng matitipunong pangangatawan, kailangan natin ng magandang plano. Pero ang paraan ng Panginoon, napaka-consistent po ng Panginoon sa buong Biblia, nakakaiba yung paraan ng Panginoon. Siguro isang mabuting bagay na pagkatiwalaan ang paraan ng Panginoon kahit hindi natin ito lubos na uunawaan. Katulad ng pagpapadala ng Ama sa Panginoong Hesus, ang ine-expect nila ay katulad ni Moses, isang kakilakilabot na lingkod ng Diyos, pero ang ibinigay ng Diyos ay isang tupa na maamo na hindi lumalaban kapag tinutokso nila. Pero isang mabuting bagay na unawaan ko na hindi pala natin problema, na dapat, alam niyo po yun, hindi dapat laging alam natin kung ano yung mangyari kapag sinunod natin yung, alam niyo po yun, by details, alam natin kung anong mangyari kapag hinakbangan natin to. Ang alam ko po, pag nagtitiwala tayo ay katulad ng umiibig tayo, wala na tayong ibang alam na bagay kahit hindi pa natin ito naiintindihan. At nais ko pong ipaunawa sa inyo na umikot si Josue. Dahil nga nagtitiwala siya, para sa atin, kung tayong nasa kalalagayan na ito, parang walang magagawa yung pag-ikot na ito, gera to, isang pader na mataas at makapal, pero dahil nagtitiwala siya sa Panginoon, buong kapayapaan nilang inikot ito at sa ikapitong araw ay nabigyan sila ng pagtitiwala nila sa Panginoon ng kapayapaan, natalo nila yung kalaban nila. At nagbubulay-bulay pa po ko, sabi ko, Panginoon, nais kong maunawaan yung kapayapaan nyo. At dinala ko ng Panginoong Hesus sa Mark 4, verses 37 hanggang 38. Alam natin na ang Panginoong Hesus ay nagtitiwala sa Ama. Inuulit ko po sa Mark 4, verses 37 hanggang 38. Alam natin na ang Panginoong Hesus, lagi siyang nakikipag-usap sa Ama at nagtitiwala siya sa Ama. Dahil nagtitiwala siya sa Ama, nakapag-produce ito ng
napakadakilang kapayapaan. Nabanggit ko po kanina sa Isaiah 26 verses 3 na binibigyan ng Panginoong Jesus o Panginoong Diyos ng kapayapaan yung mga taong nagme-meditate ng kanyang salita dahil nagtitiwala sila sa kanya. Sabi po dito, babasahin ko po sa Mark 4:37 hanggang 38, habang naglalayag sila, biglang lumakas ang hangin, hinampas ng malaking alon ang bangka nila at halos napuno ng tubig ang bangka. Si Jesus ay nasa hulihan ng bangka at natutulog ng nakaunan. Ginising siya ng mga taga-sunod niya. Guro, malulunod na tayo. Baliwala lang ba ito sa inyo? Alam niyo po yung mga may tiwala sa Panginoon at dahil nagtitiwala sila sa Panginoon, nagpuproduce ito ng kapayapaang nanggagaling sa Diyos. Dahil nagtitiwala tayo sa Diyos, binibigyan tayong kapayapaan na nanggagaling sa Diyos. Alam niyo po, literally na ito, na kapag pala meron tayong kapayapaan, kahit na may bagyo, kahit na parang malulunod na tayo, makakatulog pa pala tayo sa bagyo natin. Dahil, alam niyo po yun, pag nagtitiwala tayo, pag sinabi ng Ama na makakatawid ka, kahit pangit yung nangyari, kahit maraming nawala sa'yo, kahit maraming kukunin sa'yo, alam mo na makakatawid ka dahil meron kang kapayapaan, dahil nagtitiwala ka sa Panginoon. At napakahirap, ako po'y laging nagmimisyon sa Panay Island at sa iba't ibang lugar, sa Leyte, napakahirap po makatulog sa isang sasakyang pangdagat tapos maalon at hindi maganda yung panahon. Pero dahil alam niyo po yung kapayapaan ng Panginoon, hindi lang basta spiritually, nagawa niyang literally na makatulog sa bagyo, sa literal na bagyo. Dahil sa tindi ng kapayapaang naiproduce ng pagtitiwala niya sa Ama. Ang nais ng Panginoon ay magkaroon tayo ng ganong kapayapaan. Hindi yung kapag meron tayong kawalan, may kakulangan, madalas, nagiging excuse na lang yung pagpapasting natin at pananalangin. Pero ang totoo, nangangamba na talaga tayo. Hindi na talaga tayo nagpapasting at nananalangin dahil may kapayapaan tayo o may confident tayo na sasagot ang Panginoon. Madalas, nagiging escape na lang yun. Kaya makikita natin madalas at naging isa ako doon. At kaya nagtanong ako sa Panginoon, Panginoon, gusto kong magkaroon ng kapayapaang nanggagaling sa Diyos. Na kahit na magulo ang lahat, payapa pa rin ako. Na kahit na may bagyo, hindi lang basta ako with Christ in my vessel, hindi lang basta smile, kundi sleep in the storm. Kasi alam ko naman na kahit anong lakas ng bagyo, makakatawid pa rin ako sa daong dahil may kapayapaang nag-iingat sa puso't isip ko para tumalikod sa pananampalataya, maging matatag yung pananampalataya ko at magpatuloy sa Panginoon. Ang huli po, sabi po dito, siguro po may mga matatandang nanonood dito. Napukaw po ko ng bersikulo sa Genesis 15:15. Isang maikling bersikulo lang po siya sa Biblia, pero naunawaan ko po na kapag may kapayapaan ka, pwedeng mawala ka sa mundong ito nang nakangiti ka. May mga may iwan ka at nung nakaraan ay nakapagsalita po ako sa alamay at nangusap sa akin ng Panginoon. Dalawa lang lagi yung mangyayari sa'yo. Isa sa may iwan at isa sa iiwanan. Kung hindi ikaw yung mamamatay, mamamatay ka. Kung hindi ikaw yung mawawalan ng trabaho, may malapit ka sa buhay na mawawalan ng trabaho. Kung hindi ikaw yung masasaktan, merong malapit naman sa'yo na masasaktan. At dalawa po yung laging nagiging problema niyan. Isa yung nawalan, paano na kami? At isa yung kapag ikaw yung mawawala, paano na sila? Pero alam niyo po, sabi ni Abraham, siguro si Abraham ang magandang ihemplo natin sa umagang ito. Sapagkat si Abraham, sabi sa Hebrews, may pangako sa kanyang Panginoon. May ninanasa siya dahil nga wala silang anak ni Sarah. Pinagkalooban sila ng isa, pero ang pangako sa kanila ng Panginoon ay milyon-milyon, katulad ng mga bituin sa gabi at katulad ng mga buhangin sa dalampasigan, ganun kadami. Pero sabi po dyan sa Genesis 15:15, and you, Abram, will die in peace and will be buried at an old age. Habang kinikwento ng Panginoon yung mangyayari sa kanyang mga magiging anak pagkatapos niya mawala, na masasakop ito, mapupunta ito sa dayuhang lugar at pagkatapos ito ay kukubkubin ulit sila ng Panginoon at biglang nabanggit ng Panginoon ito. Nakita ng Panginoon na mamamatay si Abraham nang may kapayapaan. Isang mabuting bagay po na naintindihan ko ito dahil nakita ko po ang aking lolo, si Pastor Leopoldo Masaredo. Nakakatuwa.
Dahil nung namatay ang ating Pastor Masaredo, yung mga nakatid po ng burol dyan, makikita natin na nakangiti siya. Pero hindi maayos yung organisasyon nun, hindi maayos yung mga nangyayari sa mga paligid nun. At bigla kong naalala itong bersikulong ito habang nagbubulay-bulay ako na pwede pala, baka meron po dyan na matagal na kayong nananalangin at nangangamba kayo, paano na pagka nawala ako? Pinapanalangin ko yung pamilya ko na maligtas. Paano na kapag ka naman nawala yung talagang pinanghahawakan namin, yung nagpo-provide para sa amin? Alam niyo po bang, pwede kayong makasigurado dahil sabi sa Philippians 1:6. Nulit ko po, sabi po sa Philippians 1:6. Natitiyak kong ipagpapatuloy ng Diyos ang mabuting gawain na sinimulan niya sa inyo hanggang sa araw ng pagbabalik ni Kristo. Nakakamangha po dahil si Abraham, napakatindi ng pagtitiwala niya sa Panginoon na pumayag siyang mamatay. Wala na po itong mga huling habilin bago mamatay. Pumayag siyang mamatay kahit isa pa lang yung nakikita niya sa pangako ng Panginoon. Kumbaga sa atin, Panginoon, isa pa lang yung nakikita ko sa pamilya naming naliligtas, pero matanda na ako at nararamdaman kong kukunin niyo na ako. Pero pwede pa rin pala akong mamatay ng nakangiti dahil alam kong mawawala ko, pero yung tapat na nagpaumpisa ay mananatiling buhay at magpapatuloy sa gagawin niya. Kaya nga po, nakakatuwang bagay, naalala ko ang Apostol Pablo. Alam natin na wala siyang asawa. Alam din natin na wala siyang anak. Pero namatay siya ng satisfied dahil sa pagtitiwala niya sa Panginoon. Oh, wala nga akong anak, pero alam kong tapat ang Panginoon at magpapadala siya ng papalit sa gawain sa mga simbahang pinuntahan ko at magpapatuloy ng mabuting gawaing pinaumpisahan ng Panginoon. Pwede tayong makatiyak ngayong umaga po dahil tapat yung nangako. Ano po yung pangamba natin? Pwede natin ipagkatiwala sa Panginoon. Sabi po sa 1 Peter 5:7, pwede nating ibigay sa Panginoon lahat ng alalahanin natin at magpatuloy tayo sa kung ano yung pinapagawa ng Panginoon. Parang palayo tayo sa dapat na makukuha natin, parang kay Josue. Na parang, Panginoon, anong magagawa namin sa paikot-ikot lang kami? Mananalo ba kami dyan? Parang walang kabuluhan ito. Hindi naman, parang walang mangyari, pero pagkakatiwalaan namin kayo para magkaroon kami ng kapayapaan na mag-iingat sa amin, sa mga puso't isip namin para makapagpatuloy kami sa pananampalataya. Katulad po ni Abraham, fast forward, nagkaroon si Isaac ng anak, nagkaroon yung anak ni Isaac ng anak hanggang sa dumami ito. Siguro nanonood si Abraham sa langit at nagagalak at nagpupuri siya dahil tapat yung nangako. Pwede kayong mamatay na may pangangailangan sa pamilya nyo. Pwede kayong mawala ng nakangiti na hindi pa talaga naliligtas lahat ng mga kamag-anak nyo, pero pwede kayong mamatay ng may kapayapaan dahil alam nyo na mawawala kayo, pero mabubuhay at buhay yung pag-asa po natin. Makakaasa tayo na makakapagpatuloy yung gawain ng Panginoon kahit wala tayo, katulad ni Abraham. Marahil may nakakilala na, marahil may natanggap tayo, pero hindi pa talaga yun yung pinangako ng Panginoon. Pero huwag ka mag-alala, kapatid, isang araw, sabi ng Panginoon sa kanyang mga salita, papanoorin niya at sisiguraduhin niya na mangyayari yung kanyang sinalita. Siguro hindi mamimit ng Panginoon yung mga expectation natin kung paano niya gagawin yung mga pagpapala niya sa atin, hindi sa paraang ganon. Pero maaasahan natin na tapat ang Panginoon sa kanyang mga salita. Ulitin ko po, siguro hindi, at madalas hindi mamimit ng Panginoon yung expectation natin kung paano tayo mapapagpala. Pero makakaasa tayo sa kabila ng lahat ng pinagdadaanan natin, mga kapatid ko sa Panginoon, na magiging totoo ang Panginoon sa kanyang sinalita. Na totoo na kapag kaisa, yung sumampalataya sa sambahayan, sasampalataya rin yung buong mag-anak. Tapat ang Panginoon. Kaya ngayong umaga po, manalangin tayo sa Panginoon na, Panginoon, ano ba itong kapayapaan ko? At kung ito yung kapayapaan ng mundo, gawin yung kapayapaan ko to. Dahil napakahalaga sa pananampalataya natin. Hindi natin maunawaan ng Panginoon madalas kasi iba yung pinapahalagahan natin sa pinapahalagahan niya. Ang pinapahalagahan natin na yung mga pagpapala, yung mga bunga, pero ang pinapahalagahan ng Panginoon na yung proseso at yung pananampalataya natin na higit na mas mahalaga kahit na sa ano pa man. Isang magandang umaga po, mga kapatid ko sa Panginoon. Magkaroon po tayo ng kapayapaang nanggagaling kay Kristo.
Kaya tayong lahat po ay yumuko at manalangin. Panginoon na makapangyarihan sa lahat, dumadalangin po kami kung yung kapayapaan namin sa umagang ito ay yung kapayapaang sa mundo. Panginoon, baguhin nyo nga, Panginoon. Gawin yung kapayapaang nanggagaling sa inyo, na hindi nagbabase sa pabago-bagong panahon, kundi nagbabase sa hindi nagbabagong Diyos, sa isang hindi nagbabagong mabuting Diyos, para maingatan ito yung pananampalataya at paniniwala namin sa inyo. Purihin po ka't luwalhatiin. Katagpuin niyo po, Panginoon, yung may mga tanong pa sa inyo na hindi pa nangyayari, Panginoon, yung mga pinangako niyo sa kanila, may mga tanong pa sila. Panginoon, bigyan niyo po sila ng kakayanan. Katulad ng panalangin ni Pedro, tulungan niyo yung aking kakulangan sa paniniwala. Gawin niyong buo yung paniniwala ko para magkaroon ako ng kapayapaan dahil tapat yung nangako. Purihin po kahit luwalhatiin ang dalangin namin ngayong umaga. Ipagkaloob niyo sa bawat isa, bago kami humakbang sa umagang ito, ang banal na Espiritu, ang kapayapaan ng Diyos na hindi masayod, na magpoprotekta sa isip at sa puso ng bawat isa. Sa pangalan ng Panginoong Sus, Amen. Mapagpalang umaga po sa bawat isa, pagpalain po tayo ng Panginoon. Purihin po ang Panginoon. Salamat sa kanyang mga salita. Narito po si Pastor Paul, ang DFC Kasyong, si Brother Joseph, si Pastor Pio Santos, mula sa DFC Bulacan, Pastor Tobias Gregorio, DFC Mindoro, Pastor Sergio Coronel ng DFC Bulacan, Pastor Marjorie ng Dasmariñas, Cavite, Pastor Agnes Anoya ng Lubo, Batangas, Sister Bell, Brother. Pakilala ka rin. Hello po sa mga taga Leyte, mga pastor. Mga pahinga-aga yung atanan. Amen. God bless po.